Magandang gabi mga kapwa ko kananay. Ginawa ko yung video na to para makipagkwentuhan o magkwento sa inyo. Ayan. Sino ba sa atin yung maagang nawalan ng magulang? Ayan. Sino ba yung matanda na siya pero hindi pa rin siya makamove on sa pagkawala ng kanyang nanay? Ayan. Yung nanay daw kasi ay napakahirap mawalan ng isang ina. Although mahirap yung mawalan ng isang ama, pero kapag ka nawalan ka ng isang ina ay mas mahirap. So ako ay 44 years old na ako ngayon at namatay ang magulang ko nung yung tatay ko ang unang nawala nung 17 years old ako. And then yung nanay ko ay 2018 siya nawala. Anak ko na yung dalawa kong anak. Si Rayber at si Jusain ay anak ko na nung 2018. Grade 1 si Jusain noon at si Rayber naman ay grade 4 na siya. Ayun, grade 4 na si Rayber, grade 1 si Jusain. Meron na akong anak, nanay na ako, pero hindi pa rin ako makamove on sa pagkawala ng nanay ko hanggang ngayon. Sino po ang nakaka-relate sa atin ng napakasakit or napakalungkot na mawala ng magulang? Pero iniisip ko na lang na hindi na maghihirap yung magulang ko at nasa piling na siya ng Panginoon. Dun lang gumagaan yung kalooban ko. Dun lang napapanatag yung kalooban ko na dahil dito sa mundong ito ay maraming mga pagsubok, maraming kalungkutan. Habang buhay tayo, marami tayong lungkot at mga pagsubok na nararanasan. Iniisip ko na si nanay at si tatay ay wala ng pagdurusa at kalungkutan at mga pagsubok na mararanasan. Doon pumapanatag ang loob ko. Ayun. Paano ko ba nakakalma ang sarili ko kapag namimiss ko yung mga magulang ko? Halip po kayo at samahan nyo ako sa pagluluto ng simpleng ulam, ang paborito ng aming pamilya. Ang saluyot. Ang saluyot na nilagyan po ng talbos ng sampalok. Ayan. Pag namimiss ko si nanay, gumagawa ako ng abraw na ganito. Yung pakbet na saluyot na may talbos ng sampalok na sasahugan natin ng tinapa. Yan lang yung sa ganitong paraan ko napapawi yung kalungkutan ko, naaalala ko siya na ganito yung inuulam namin nung nandito pa yung mga magulang ko. At hanggang ngayon naman po ay ipinaparanas ko sa mga anak ko na ito yung paborito naming ulam noong araw. Ayan. Ito po yun, naghanda po ako ng saluyot po. Saluyot. Ayan po yung aming saluyot. Ayan po. At saka, nag-ano na ako ng tinapa. Ayan. Tinapa. Tsaka, ayan. Samahan nyo po akong magluto ng paborito naming ulam. Pasensya na po kayo at hindi pa ako marunong mag-video, mag-edit ng video. Itong pagsasalita ko po na ito sa inyo, sa inyong harapan ay hindi po edit. Kung ano lamang po yung pumasok sa isip ko, yun lang po yung sinasabi ko. Pero, darating din po yung time siguro na matututunan ko kung paano ang mag-edit. Kasi on the spot po kung ano yung naiisip kong i-vlog, kung ano po yung naiisip kong i-video, gawan ng video, yun lang po yung ginagawa ko. Ayun, sobrang napakahirap po mawala ng magulang, ilaw ng tahanan. Kasi minsan pa nga po ang mga anak nagkakawatak-watak pag ang magulang ay wala na. Ganun po, dumarating po sa puntong ganun at salamat sa Diyos at kahit papano kaming magkakapatid, okay pa naman. Ayun, salamat sa Diyos at sana gabayan kami ng Panginoon at sana naman ay maging maayos ang lahat. At sa mga kapwa ko ina na may magulang pa, kayo, iparanas nyo sa kanila na ibigay nyo sa kanila ang pagmamahal ng isang anak. Kung maaari lang, pagsilbihan nyo sila, pasayahin nyo sila, spend nyo yung time together. Huwag kayong manghinayang sa mga masasayang na oras na magkakasama kayo. Dapat habang buhay ang mga magulang nyo,
samantalahin nyo na magkakasama kayo, mag-get together kayo, kumain kayo ng sabay-sabay kasi darating yung time na magkakahiwa-hiwalay din kayo katulad ng nararanasan namin ngayon. Pero ang sabi ko nga, kumakalma lamang ako kapag naiisip ko na hindi na mararanasan ng magulang ko na magkaroon ng mga problema at mga pagsubok sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay punong-puno ng pagsubok at bighati. Nasa sayo lamang kung paano ka makasurvive. Ayun. Ako, gusto kong sabihin sa inyo na ako si Jennifer Ramirez, 44 years old, single parent. May panganay akong anak, magsi-16 years old na siya at ang aking bunso ay 14 years old. 14 years na po akong single parent, wala pong support coming from their father. Ako lang po ang nagtataguyod sa mga anak ko. Sa biyaya po ng Panginoon ay nabubuhay ko ng maayos ang aking mga anak. At pinupuspos ko ng pagmamahal at puro panalangin at paalala sa aking mga anak na sana gabayan ako ng Panginoon na maging mabuting ina at maging mabuting magulang para sa aking mga anak. Ayun lamang po, gusto ko lamang pong sabihin sa may mga magulang pa, sa mga katropa, kananay at kaina, kung may magulang pa kayo, irespeto nyo ang inyong mga magulang, huwag nyong pasakitin ang ulo nila, bigyan nyo sila, napakahirap magpalaki ng anak, kaya bumawi kayo sa mga magulang nyo, mga kaina. Bumawi kayo sa mga magulang nyo. Huwag nyong pasasakitin ang loob ng mga magulang nyo. Kaya dapat samantalahin nyo yung pagkakataon na magkakasama pa kayo. At sa mga kapwa ko ina naman na nawala ng magulang na katulad ko, ituloy lang natin ang buhay at ipanalangin natin ang kanilang kaluluwa at maging matatag tayo. Maging matatag tayo kung ano man ang buhay na meron tayo ngayon. Maraming salamat sa ganitong paraan sa pagluluto ng saluyot. Ayan, sa saluyot lang humaba ang kwento ko. Ayan, mga kaina, relate ba kayo sa kwento ko? Ayun. Napakasakit kasi, napakahirap kasi. Pero gaya ng sinabi ko, tuloy lang ang buhay. Mga kaina, salamat sa panonood ng video ito. At sana tuloy-tuloy lamang ang pagsasama natin sa live at panonood ng video ko. Maraming salamat at abangan nyo pa po ang mga susunod nating parapol at papremyo. Maraming salamat mga Lods, mga kaina. Good evening po sa inyong lahat.